titiran sa bagyo sa ating pamayanan. At sabi pa nga nung isa na ating kapatiran, hindi lamang bagyo na itira na kanyang minanas, kundi magiging ng kanyang buhay. Ngunit, ang maganda na inaari nito upang magpagaling, magpa-upa ng bagyo na kanyang naranasan. So, maraming salamat po, na sa ating asawa, sa kanyang kanta. Ito ay 5 taon na po natin ang kantaan. Ayos. Naging successful din yan. Successful din. Success. Tingnan nyo yung paghihintay, ano po? Ang tamang panahon ay nakapag-aayos sa atin. So, makakakanta ka rin. Magkapa speaker. Ito ang ating. Mukha na yan. Salamat po sa Diyos. Ang atin pong bahagi sa atin ngayon ay may pamagat na sa tamang panahon. Sabi nga sa kanya tayo, no? In the Lord's time. In the Lord's time. God's perfect timing. Ano po? So, bago po yan, nais ko muna ang paghandog ng kabala. Mga po ng banal, Diyos na tahanay na sa mga langit. Purit sa daming kapangalan, nawa ko naman. Ang patulakan ko sa kaalaman ay papulaan ko kung sa kulang po ako. Ang dapat sa mga sasabihin na kayo po ang inaasahan ko. Pagpalaan po ang bawat makikinig. Masalain po ang kaaway kung meron mga katulong. Maraming salamat po, Mike. Pagpuntaan namin sa ngalan ng aming Panginoon. So, ako lang sasabihin ko sa ito. Ino dito sa atin ang hobby ay maghintay. May hobby kaya na paghintay? May hobby kaya na paghintay? Siguro ay wala ano po. Ang hobby ay halimbawa ay kapag tayo pumila sa grocery, ayaw natin ng mahaba, pila. Pag naging hobby nyo o paghihintay, ano yun? May pagkatamad dyan, ano ba? Yung hinihintay na lamang yung pagbagsak ng bayabas. Nakanganga na lang, hindi na inakyat. Parang siya mo yun. So sa atin, ano po, hindi natin ninanahis kapag sa grocery, gusto natin mabilis. Kapag nagantay tayo ng jeep, gusto natin makasakay agad, ayaw natin ng malilate. Kapag tayo ay nag-upload, kailangan natin high speed internet. Ano po, para ma-download agad natin yung ating mga gusto. Pero sa iba, pero sa ating Diyos, meron pong pagkaka-iba. Ano po? God is never in a hurry, but He is never too late. Hindi siya una, hindi siya huli. Parang tren, kapag nauna ka, siyempre, maghihintay ka. Kapag naman huli ka, maiiwan ka. Ano po? Pero pag sakto yung ay ayos, wala ka ng paghihintay, hindi ka mahulihan, ikaw ay makakasakay. So, ang katangian ng oras, ano po yung katangian ng oras ng Diyos? Perfect timing, sabi natin sa kanta. Hindi siya nauna, hindi nahuhuli. Ang sabi dito, higher than our timing. Isaiah 55, 8 and 9. Isaiah 55, verse 8 and 9. Sabi po dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip,
o ang inyong mga latad ay aking mga latad, sabi ng Panginoon. So yun yung dapat na iparating sa atin. Minsan, Panginoon, kailangan ko na eh. Kailangan ko na eh. Pero hindi pa yun ang panahon. Mamaya, pagkaloob sa iyo, hindi mo mamakayanan. Ano po, dahil hindi ka pa malakas. Kailangan ko po ng 50 kilo. Pinapasan mo lang yung 20 kilo. Hindi pwede, ano po. So, perfect timing. Kapag malakas ka, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Purposeful timing, ang delay po ng Panginoon ay hindi denial. Hindi po siya denial kapag hindi po sinagot. Ang sagot kasi, sabi nga ng isang pastor, ang sagot ay oo, ang sagot ay hindi, ang sagot ay maghintay ka. Ano po? Sapagkat alam ng Panginoon yung perfect timing. Halimbawa ay gusto ko lang hinog na mangga. Ay, bago pa lang namumulaklak. Ay, kainin ng bulaklak. Hindi pwede. Ano po? Maghintay ka ng hinog na mangga. So, mga halimbawa sa Biblia, si Abraham at si Sarah, sila ay sinabihan ng Diyos na bibiyayaan, sila ay pararamihin ang kanyang mga anak. Ngunit, dahil sa hindi sila naghintay, ano ang nangyari? Gumawa sila ng paraan. Nagkaroon sila ng anak na si Ismael. Ano po? Kapag si Ismael yung ina. Kasi hindi sila naghintay eh. Ano po? Sabi naghintay ka. Eh, may dahilan naman si Sarah. Matanda na ako eh. Ano po kaya? Hindi ako magkakaanak. Sandaan na. May na-post na. Pero pag sinabi ng Panginoon, kahit imposible, ipagkakaloob sa iyo. Sa tamang panahon, ano sinasabi nito sa atin? Ano po? Sa tamang panahon. Ang paghihintay, sabi po, ay pagsasanay ng puso. Yan po ay matagpuan natin sa awit 27:14. Sabi, paghihintay ay pagsubok ng pananampalataya. Tulad niya po, sinusubok ko yung ating pananampalataya po. At tagal dumating ng Panginoon. Hindi na muna ako isimba. Kaya tagal ng Panginoon. Kailan pa sinabi ng ating lolo-lola na darating siya. Patay na ang lolo ng lolo ko. Hindi pa, ano po? Sabi po diyan, mag-attend ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas. Hindi pa lang pagka hintay sa Panginoon ay nagdudulot ng kalakasan. At magdalang tapang ang iyong puso. Tine-training. Ano po? Oo, umasa ka sa Panginoon. Umasa ka sa Panginoon. Huwag yung sa sarili mong pag-asa. Ano po? Paano maghintay sa tamang paraan? Una, manalangin nang walang kapatid. Kapag tayo ay natotrouble sa mga paghihintay natin, tayo po ay manalangin ng walang patid. Ito po ay kwento ng nanay na 15 taon na nag-pray para bumalik ang kanyang anak sa pagsamba. Hindi siya nawala ng panahon sa pananalangin. 15 years bago bumalik yung kanyang anak sa ating Panginoon. Hindi siya nawala ng pag-asa sapagkat nung panahon na bumalik ang kanyang anak, ay doon ay napakasigla ng kanyang pagbabalik. Huwag tayo maiinip. Merong sagot ang ating Panginoon. Intercession po lamang ang ating kailangan. Magpatuloy sa pagsamba kahit wala pang sagot. Magpatuloy sa pagsamba kahit wala pang sagot. Sabi, hindi naman ako sinasagot, ayaw mo ng sinunda. O kaya maglipat ka lang ako dun sa kabila. Simba din naman. Meron po. Simba kasi hindi, parang hindi daw sinasagot. Ay hindi naghintay. Ay lalong napalala ang kanyang sitwasyon.
maglingkod habang naghihintay. Habang naghihintay, pakuya-kuya-kuy. Hindi po ano po. Habang naghihintay, ay gumagawa. Hindi mo pwedeng pabayaan yung iyong bukiran na hantayin mo na lang yung pag-aani at hindi mo na gagamasan. Ay di hihina ani at mapapagalitan ka ng mayari. Ay ano nangyari? Ay pinagkatiwala ko sa iyo tapos pinabayaan mo lang mapapagalitan tayo. Maging mabuting katiwala tayo sa atin. Sabi ay parang waiter na patuloy na naglilingkod. Magtiwala sa plano ng Diyos. Halimbawa ng estudyante nakakuha ng mas magandang scholarship. Ano po? Kasi nagtiyaga siya sa kanyang pag-aaral. Practical na halimbawa sa kabataan. Maghintay ng tamang relasyon. Hindi dahil kamukha ni Jesus o kaya ni Ang Pao ay kinikilig na. Ang Pao, pangalan ba yun? Parang sobre yun ng paso. Sunday, sobre po pala yun. Basta, yung mga salitang puriya ngayon, kapag narinig na, talagang pag narinig, kumikilig na. Ano ho? Sa mga kabataan, maghintay ng tamang relasyon. Ipag-pray. Ipag-pray mo ba ako? Ipag-pray daw ako. Ipag-pray mo siya. Hindi. Ipag-pray mo rin, di ba? Oo. Ipag-pray. Magkasama sila ngayon. Magkasama kami. Kaya kayo mga kabataan ay magpe-pray din kung sino yung bibigay sa inyo. Sa tamang panahon. Mamaya pagka-graduate ko, asawa na ako. Hindi iintayin din yung tamang panahon na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Sa naghahanap ng trabaho ay may mas magandang pintuan. Hindi ako natanggap sa Korea dahil overage na ako. Sabi, akala po namin kayo report lang. Ako may platter, 21 na po pala kayo. So may mas magandang pintuan na nag-iintay sa atin. Kung nagkaroon na agriculture seminar, ayun pala yung nagpapa-apply din ang papuntang abroad ng New Zealand. At baka malay mo, hanggang 65 ay meron pa akong 15 years. Di ba? Tagal-tagal pa yan. Oo. Ikaw, may iba pa. Parang inaano natin yung ilag natin i-adjust natin. Sa kalusugan, ginagamit ng Diyos ang sakit upang patibayin ang pananampalataya. Minsan yung sakit. Sinong nagkasakit na tumibay lalo ang pananampalataya sa Biblia? Si Job. Talagang mula tuktok hanggang talampakan ay may sugat. Ay lalo pang nagtumibay at ano nangyari? Triple ang kanyang naging biyaya nung siya ay nagpakatibay. Ano po? Mga kapatid ng Diyos ay laging nasa tamang panahon. Kung pinaghihintay ka niya, ibig sabihin, may mas mabuting plano siya. Kapag ating pinangunahan, ay magkakaroon tayo ng Ismael sa ating buhay. Meron tayong maghihintay, meron tayong ay sa ating buhay. O meron tayong tamang asawa, meron tayong tamang pakikipagrelasyon sa ating. Ano po? Kung hindi mo pa nakukuha ang sagot, huwag mawalan ng pananampalataya. Tandaan, ang wait ng Diyos ay hindi never. Ang hindi ng Diyos ay hindi never. Hindi siya binaya. Ano po? Galatians 6:9. In due season, we shall reap. If we faint not. Sa Tagalog, hindi ko lang pray kasi English. Galatians 6:9. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Wala pang pag-aani, pagod na. Ano po? Ay ano pang lakas?
ang ating ibibigay kung sa panahon ng pag-aani. Tayo, pagod na kahintay. Ano po, ay ginapas na ng hilaw. Ay nung natuyo, pulos ipa ang nakuha. So may kapanahonan. Ano po? Ang wait and not hindi never. Gusto sa payo siya. Ang sabi po dito, medyo nagkatulog po, medyo medyo late na ba? Kung sa computer, 5 GB na lang. At MB pa lang po ako, MB. 3 MB na lang po ako. Isa pa po ay, sabi po dito, ang layunin pagkantala ng Diyos, ang pagpapasensya. 2 Pedro 3:9. Sabi po dito, pagpapasensya ng Diyos para sa kaligtasan. Ano kaya yung pagpapasensya ng Diyos para sa kaligtasan? Sa 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay mga sisi. Yung sasabi, para ito yung pagkawalan ng Panginoon, ang isip ng Panginoon ay para mas marami pa ang madalhan ng pabalita. At bawat araw ng pagkaantala ay dagdag na biyaya para sa makasalanan na nagbabalik loob. Pagpapatabad ng plano ng Diyos sa lahat ng bansa, Matthew 24:14. Sabi po dito, kailangan maipangaral muna ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Ang pagkaantala ay nagbibigay ng pagkakataon sa iglesia na gawin ang kanyang misyon. Sabi ninyo, mga eskriba, mga pariseyo, mga mapagpaligid. 24:14. At ipangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magsayad kayo'y darating ang bukas. Pero hindi naman bukas di ba? May panahon nga lang talaga na inihanda ang ating Panginoon at hindi siya delay timing. Ang pagkahanda sa kanyang lobya sa Jesus ay babalik sa Efeso 5:25 hanggang 27. Si Jesus ay babalik sa talisay na lobya ang kanyang iglesia. Efeso 5:25-27. Ang pagkaantala ay panahon ng paglilinis, pagbabago, at paghahanda. Ang sabi po yan sa Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin inyong asawa gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 26, upang kanya pakabanalin ito. Na nilinis sa pamagitan ng pagbubukas ng tubig na may salita at 27, sabi po, tumay sa ukulubos o naman gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banalin at walang kapintasan. Para sa atin yan. Ano po? Yung pagkaantala ay parang maging tayo ay talisay. Perfect. Hindi agad-agad kasi. Kundi may proseso. Ang pangalit naman ng pagkaantala, Matthew 25:5. Ang lahat ng dalaga ay nakatulog. Ganito rin ang nangyayari ngayon. Marami ang nagiging kampante. Samantalang nagtatagal niya ang kasintahan lalaki ay nangaagtos silang lahat. At nangatulog. Ano po? Lahat ay nangatulog. Ang lahat ng lalaki nakatulog. Yan rin po yung nangyayari sa atin ngayon. Na tayo ay nakakatulog. At tayo ay nagiging kampante. Ano ba yung ibig sabihin ng nagiging kampante? Ano po? Hindi natin. Parang wala tayong care. Ano po? Doon sa ating kapaligiran. Yung pangatlo, pagdududa at panunuya sa 2 Pedro 3:4. May mga nagsasabi, 2 Pedro 3:4, may mga nagsasabi hindi na siguro babalik si Jesus. Ang pananampalataya ay
sinusubok. Ganito po yan. At magsisipagsabi sa naroon ng pangako ng kanyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw ng tulog ang mga magulang na manatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng pagdalang. Ngayon yung mga pagsubok ng pagkaantala naman po, hindi tayo dapat na mapapunta diyan. Sapagkat yan po ay panghahamak sa ating Panginoong Jesus. Ano po? So, ang tungkulin natin habang naghihintay ay nasa Matthew 24:42. Ang tungkulin habang naghihintay, ito po yan. Ang pagbabalik ay biglaan, dapat araw-araw ay para huling araw. Matthew 24:42. Ito po yung tungkulin natin habang naghihintay. So, ang pagbabalik ay biglaan, dapat araw-araw ay parang huling araw. Wala. Matthew 24. 24:42. Wala po. Wala. At ang sabi ay mga kuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw pa rin ito ang inyong Panginoon. Ano yung mga kuyat? Yung maglalaro ng ML hanggang alas 2. Hindi po yan yung sinasabi ng mga kuyat. Yung siya'y laging nakabantay, ready. May mga pagkakataon na yung mga issue sa ating pagburong sa sinuko ay nagbibigay ng mga sign ng malapit na niyang pagdating. Ayun yung mga, kasi nakabase din yun sa pagsasabi ng ating Panginoon na kung ano yung sign ng kanyang pagdating. So mga kuya tayo, lagi tayong nakabantay, doon sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. At ito po ang huli ay maging tapat sa lingkod. Matthew 24:45-46. Ang tunay na lingkod ay matatagpuan na gumagawa sa oras na pagbabalik ng amo. Sabi po dito, Matthew 24:45-46. Sino nga baga ang alipin tapat at matalino? Sino daw yun? Na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila ibigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad daw alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maramdaman siyang gayon ang kanyang ginagawa, maging tapat na lingkod ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na lingkod ay matagpuan na gumagawa sa oras ng pagbabalik ng kanyang amo. Mamuhay ng banal at malinis. Ang sabi nga po sa 2 Pedro 3:11-12, dahil lilipas ang lahat ng bagay, ang kabanalan ang dapat bigyan natin ng halaga. 2 Pedro 3:11-12. 2 Peter 3:11-12. Mamuhay ng banal at malinis. Sabi po dito, lamang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga anyo ang pagkataong nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay? At pagka maawain na ating hinihintay at pinakanan nasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan na nagliligas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So yun po mabuhay ng banal at malinis. Ano naman yung kasiguruhan ng kanyang pagbabalik? Ang pagkaantala, hindi pagkasila ng kanyang pangako. Hindi po ito sinayan. Ang pahayag 22:12, narito ako'y madaling pumapa rito at ang aming gantimpala ay nasa akin. Ang pagpabalik ni Jesus ay tiyak, makapangyarihan at puno na kaluwalhatian. Sabi po, narito ako'y madaling pumapa rito at ang aming gantimpala ay nasa
akin upang bigyan at pagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ay, ano yung ating ginawa? Sang-ayon sa kanya o sang-ayon ba sa kaaway? Sapagkat sabi ay sang-ayon sa kanyang, ang gantimpala pala ay bibigay ng gantimpala. Yung sa parang gantimpala ba tawag nila doon? Sang-ayon sa kanyang ginawa. So, aplikasyon po natin dahil personal, mabuhay sa kabanalan at pagsisisi sa araw-araw. Minsan ay diretso sa higaan. Antok na. Siyempre, hindi na nakahingi ng pagsisisi. Ay, paano po binawian tayo ng buhay? Ano po? Kaya, mabuhay sa kabanalan at pagsisisi sa araw-araw. Ako po ay nalulungkot dahil yung aming kasamahan. Mas bata pa sa akin. Talagang napakasigla, hindi naman siya Adventist. Pero nagulat kami sa balita na siya ay namatay na. Namuwag sa kabilang barangay. Masamahan ko siya driver. Siya ay nasa 40 plus pa lamang. Hindi ko naniniwala. Sapagkat napakalakas niya. Ano po? Kaya paano kung gano'n din niya? Kaya nga pag sa pagtutulog ko, sabi ko, naman pa ako. So yung kailangan nasa isip ko lang yung pa kaya ako. At pag yung nasa isip ko, talagang mapapapray ka. Ano po? Sa pamilya, doon ang pamilya na manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos. Sa iglesia, maging masigasig sa misyon at sa paglilingkod. Maging masigasig tayo sa ating misyon. Ano yung ating misyon? Ipabalita ang kaligtasan. So ito na lamang po mga kapatid, ang mensahe na nais kong pagsalusaluhan natin sa tanghali ito. Ang pag-aantala ay hindi denial. Ang Panginoon ay may tatlong sagot o hindi at maghintay. So maghintay sa mga kabataan, huwag mapusok sa ating iglesia, magpatuloy sa ating misyon. So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong biyaya sapagkat ikaw ay Panginoon namin. Salamat sa bawat araw na binibigay mo upang kami ay magsisi at magbago. Naway, abutan mo kaming handa, tapat, naglilingkod sa iyo. Tulungan mo kaming manatili sa kabanalan at masigasig sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. I know
Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never bring nothing or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes. In His time, He loves me, so the answer comes. In His time. Oh